Si Sung Jin-woo, isang pangalan na naging simbolo ng pagbabago, lakas, at pag-asa. Sa mundo ng solo leveling, kung saan ang kapangyarihan ang batayan ng halaga ng isang tao, siya ang nagpatunay na kahit sinong mahina ay pwedeng maging pinakamalakas, kung may determinasyon, sakripisyo, at puso. Sa video na to, pag-uusapan natin ng mas malalim kung gaano nga ba talaga siya kalakas, ano ang mga kapangyarihan niya, paano siya umabot sa rurok ng lakas, at bakit siya itinuturing na isa sa pinaka-legendary na karakter sa anime at manhwa universe. Pero bago tayo magsimula ay kung bago ko lang sa ating channel ay mag-subscribe ka na, dahil sobrang laking tulong na niyan sa channel at paki-like na din ng video, kung nagawa mo na ay simulan na natin. Noong una nating makilala si Jin-woo, isa lang siyang E-rank hunter. Sa madaling salita, basurang hunter. Walang ibang makakasama sa raid kundi kapwa niyang mababa ang rango, dahil wala ring gustong magdala sa kanya sa seryosong laban. Ang mga simpleng dungeon, halos ikamite niya. Paulit-ulit siyang nasusugatan, nadadala sa ospital, at tinatawanan ng ibang hunters. Pero sa kabila ng kahinaan, hindi siya tumigil. Hindi dahil gusto niyang maging bayani, kundi dahil gusto niyang suportahan ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang inang nasa koma at ang kapatid niyang nangangarap maging doktor. Pero nagbago ang lahat sa isang raid mission sa tinatawag na Double Dungeon. Isang dungeon sa loob ng isang dungeon, isang patibong. Maraming hunters ang namatay, at sa dulo ng laban, si Jin-woo ay halos patay na rin. Pero doon niya nakita ang misteryosong notification, "You have been chosen as a player." Doon nagsimula ang koneksyon niya sa tinatawag na The System, isang game-like system na siya lang ang nakakakita at may access. May level, quests, skills, stats, inventory, parang buhay niya ay naging isang MMORPG game. Ang system na ito ang naging dahilan kung bakit siya unti-unting lumakas. Sa bawat quest, sa bawat kalaban na pinapatay niya, tumataas ang level niya. Hindi tulad ng ibang hunters na nakakulong na sa kanilang rango, si Jin-woo ay may posibilidad na lampasan ang lahat. Ang mga stat points niya ay pwedeng i-upgrade ayon sa kagustuhan niya. At hindi lang ito simpleng lakas, may mission system, reward boxes, random items, at hidden dungeons. Isa sa unang milestone niya ay nang makuha niya ang Kasak Dungeon Key, kung saan nilabanan niya ang mga knights ng isang high-level dungeon. Doon niya nakuha ang kanyang unang loyal summon, si Igris, isang Shadow Knight na kalaunay naging isa sa kanyang mga generals. Dito pa lang, nagpakita na si Jin-woo ng potential bilang isang future overlord. Imagine, habang ang ibang hunters ay hindi makalaban sa high-level dungeons ng mag-isa, siya, isang dating E-rank, ay solo ang dungeon na yon. Habang lumalakas siya, nahahasa rin ang kanyang instinct sa pakikipaglaban. Hindi lang siya naging malakas dahil sa stats, naging mahusay din siya sa strategy, movement, timing, at pag-analyze ng laban. Isa siyang natural-born warrior na pinalakas ng system. Sumunod na malaking laban niya ay sa Demon Castle, isang special dungeon kung saan kailangan niyang talunin ang 100 floors para makuha ang item na magpapagaling sa ina niya, ang Holy Water of Life. Doon niya nakalaban ang napakaraming high-ranked demons, at nakilala niya ang Red Knight General na si Beren, ang Demon King. Isang S-class na halimaw na kayang maglabas ng kidlat at halos walang kahinaan. Pero si Jin-woo, sa kabila ng pagod at dami ng laban, ay natalo pa rin ito. At guess what, ginamit niya rin si Beren bilang Shadow Soldier. Habang patuloy siyang lumalakas, unti-unti na siyang napapansin ng buong mundo. Lalo na nang magpakita siya sa raid laban sa Ant Colony sa Jeju Island. Dito, natin unang nakita ang Bero, ang mutated Ant King na halos pinaglaruan lang ang mga S-rank hunters ng South Korea at Japan. Maraming hunters ang napatay, at mukhang wala ng pag-asa, hanggang sa dumating si Jin-woo. Sa laban na yun, literal na sinolo niya ang Ant King, at sa sobrang lupit niya, napaluhod si Bero sa kanya. Nang mamatay si Bero, ginamit din ni Jin-woo ang Shadow Extraction, at naging isa si Bero sa pinakamalakas niyang generals. Dito na natin mas nakikita kung gaano ka-overpowered ang kakayahan ni Jin-woo. Kasi habang tumatagal, hindi lang siya basta hunter, isa na siyang commander ng sarili niyang hukbo. Libo-libong Shadow Soldiers ang meron siya.
Lahat ng malalakas na kalaban na napatay niya, pwedeng maging parte ng kanyang army. Kaya niyang buuin ang sarili niyang sundalo, kahit hindi siya gumalaw, at bawat sundalo ay malakas, may sarili ring special abilities. Pero higit pa sa kapangyarihang ito, ang pinakamalupit sa lahat ay ang kanyang pagiging Shadow Monarch. Sa progression ng kwento, nalaman nating siya pala ang tagapagmana ng dating Shadow Monarch na si Ashborn. Ang totoong plano ng system ay ihanda si Jinwoo para sa trono ng kadiliman. At noong nakuha niya ito, tuluyan na siyang naging walang kapantay. Bilang Shadow Monarch, hindi lang basta Shadow Summoning ang kakayahan niya. Meron na rin siyang immortality kahit mapatay siya, bumabangon siya sa mga anino niya. Absolute regeneration kahit maputol ang katawan niya, kaya niyang buuin muli. Spatial manipulation kaya niyang lumipat ng lugar instantly. Dark Heart nagbibigay ng walang hanggang enerhiya sa kanyang katawan. Time Reversal World isang power na bumabalik sa nakaraan o alternate dimension. At ang pinakamalupit, ang Black Armor form niya, kung saan nagiging literal na halimaw ng kadiliman ang itsura niya. Kahit ang mga monarchs ay natakot nang makita ito. Wala na silang naging laban. Speaking of monarchs, dito natin makikita ang sukatan ng kapangyarihan ni Jinwoo. Dahil ang mga monarchs ay hindi ordinaryong kalaban. Sila ay mga sinaunang halimaw na may kontrol sa iba't ibang aspeto, halimaw ng yelo, ng sakit, ng hayop, at iba pa. Sa kasagsagan ng digmaan, pinagtulungan nila si Jinwoo. Pero kahit sabay-sabay silang umatake, siya pa rin ang nanalo. Isa-isang bumagsak sa kanya ang Beast Monarch, Frost Monarch, at Plague Monarch. Napaka-epic ng laban, pero malinaw na malinaw, si Jinwoo ay nasa ibang level na. Pero kahit ganoon na siya kalakas, hindi nawala ang pagiging tao niya. Sa dulo ng kwento, ginawa niya ang ultimate decision, ang i-reset ang timeline. Gumamit siya ng kapangyarihang pinagsama-sama ng lahat ng anino, kasama ang Eternal Sleep, para bumalik sa nakaraan at itama ang lahat. Iniligtas niya ang sangkatauhan, ang ina niya, at ang buong mundo, kapalit ng sariling kasaysayan. Walang nakakaalala sa ginawa niya. Walang monumento, walang pasasalamat, pero para sa kanya, sapat nang ligtas ang lahat. At ngayon, sa alternate timeline, nanambalik ang katahimikan. Pero si Jinwoo ay nananatiling tagapangalaga. Tahimik na nakatingin mula sa dilim, handang sumugod muli kung sakaling may banta na muling lilito. Kaya kung tatanungin mo ako, gaano nga ba talaga kalakas si Sung Jinwoo? Ang sagot, hindi na siya hunter, hindi na siya tao. Isa na siyang Diyos. May sarili siyang hukbo, walang katapusang enerhiya, abilidad na hindi kayang tapatan ng sinuman. Pero sa lahat ng yun, siya ay may pusong handang magsakripisyo. At para sa akin, yun ang tunay na sukatan ng pinakamalakas. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan mong solo leveling fans. Ako nga pala si Daryl Anitox, at ito ang channel kung saan binibigyang buhay natin ang pinakamalulupot na anime characters at their auras. Hanggang sa susunod na video, stay pogi and maganda, mag-iingat kayo palagi.